Alas 5 na, 1 Western Visayas na. Alas 5 na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga aton tutukan subong nga Webes, mga mangunguma nagalaom nga makatibawa sa kapierdihan sa tion nga ipatuman na ang temporaryo nga pagpauntad sang importasyon sang bugas. Pag-import sang bugas iga suspension 60 ka adlaw sugod Setyembre 1, mga mangunguma nagahingyo nga palawigon pa ang suspensyon. Pila ka Ilonggo, magkatuhay ang reaksyon sa pag-archive sang Senado sa Articles of Impeachment ni VP Sara Duterte. 3 kabalay na sunog sa barangay Banago, Bacolod City. Palyado nga linya sang kuryente, gintumodrason sang BFP. Bila ka benepisyaryo sang 4Ps, magkatuhay ang reaksyon sa plano nga dulaon ng programa kag islan sang Livelihood Cash Grant. Kagordinansa sa pagban sang isabong kag machine betting sa Negros Occidental napasar na sang sangguniang panlalawigan. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, 60 ka adlaw nga suspensyon sang pag-import sang bugas ipatuman sa pungsod sugod Setyembre 1. Mga mangunguma nagahingyo nga ini ang palawigon. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Barangay Pagsangaan, Pavia, Iloilo. Kim? Jert, padayon pa nga nagabawi ang pila ka mangunguma sa Western Visayas sa epekto sa maran nga tiyempo kag pigado nga patubas. Gani ilagin kalipay sang gin-anunsyar ang suspensyon. Suspendido ang pag-import sa bugas sa pungsod Pilipinas sumugod Setyembre 1. Magalawi gini sang 60 ka adlaw. Ini ang ginmando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa tuyo nga maproteheran ang mga mangunguma sa manuwang nga presyo sang humay subong nga harvest season. Sa Western Visayas, gamay lang ang naga-import sunod sa Department of Agriculture 6. Sa piyak sini, ginalantaw sa gihapon ang pagsaka sa farm gate prices ang humay sa mga mangunguma. Mababawasan yung ating rice inventory at dahilan doon, mas mangangailangan yung ating mga rice traders, particularly yung ating mga millers, ng additional stocks. So yung mga stocks na sa kasalukuyan, meron pa ring hawak yung ating mga farmers na mas makakatulong ito sa pagtaas ng presyo. Ginaabi-abi sa mga mangunguma ang iningalihok sang gobyerno. Apang hingyo sa mga ini, mas palawigon pagid kuntani ang suspensyon. Ang atong gobyerno, estimaton bala nga ang kakulangan talang, amo lang ang punan, hindi nga ma-import sila pertika damo-damo, gid nga mas ang local tadi nga produkto hindi na ya mabakal. Apisar sang suspensyon, hindi naman bot silingon nga wala na sang ginabaliga nga imported rice sa merkado, kundi wala lang sang dugang nga stocks. Hugot nga iga-monitor sang DA ang presyo sang bugas kung magsugod na ang suspensyon. Okay naman, nubo, hindi lang magtaas. Ikaw ano ginabakal mo? Local, kay safe ang local. Samtang ginamatamat na sang National Food Authority 6 ang pagbaligya sang ila stocks, agod ma-decongest ang ila bodega. Ini agod mas madamo pang humay ang ila mabakal sa local farmers. Sa dry punch, anywhere between 20 to 23 pesos per kilogram. Ang ating namang wet, anywhere between 18 to 20 pesos pa. Nag-iiba yan sa bawat branch or area. Jert, sunod sa DA ang suspensyon ang una lang nga tikang sa pagbulig sa local farmers. Pangadua diri ang pagpasaka sang taripa sang mga imported nga rice nga sa karon padayon pa nga ginatun-an sang ahensya. Jert? Madamo gid nga salamat sa update kapuso Kim Salinas. Sa iban pang balita pila ka Ilonggo, magkatuhay ang reaksyon sa pag-archive sang Senado sa Articles of Impeachment ni VP Sara Duterte. Akto sang pag-archive, ginpatag sang isa ka abogado, si John Sala nakatutok. Nangin mainit ang pagbayluhan na isang argumento sa mga senador sa plenaryo kagabi. Ini ang kaangot sa ila aksyon sa naging desisyon sa Korte Suprema nga nagadeklarar nga unconstitutional ang Articles of Impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. Ang impeachment complaint po ay parang sinaing na niluto ng House of Representatives. Hilaw po eh.
Kayo po ang nagsimula ng mali. Hindi naman po sinasabi ng Korte Suprema na kailanman ay huwag kayong mag-impeach, huwag na kayong mag-file. Ayusin nyo lang po eh. Yun lamang po ang gustong mangyari dito. Ayusin nyo. You want to impeach the Vice President, do it in the right way. We shall wait for the resolution of the MR. Please, let us allow and give chance to the Supreme Court to rectify its decision, which contains clear and blatant errors. For their sake and for the sake of future proceedings, let us not dismiss forthwith. Sa piyaksang motion nga dismissal kag pag-table lang sa complaint, ini ang nadesisyonan ngay archive na lang. Sa 24 ka mga senador, 19 ang nagboto nga pabor, 4 ang nagpamalabag kag isa naman ang nag-abstain. Suno sa isa ka law professor, ang pag-archive sa articles of impeachment ang wala nagakahulugan nga ini ang dismiss na. Hindi anay nila pag-italakayon, no? I-set aside nila for the meantime ang issue until such time na mag-decide naman ng Senate nga buhion naman liwat ang issue. So it does not amount to dismissal. Dugang pa ni Attorney Moreno, ang desisyon sang Senado ang pwede makabig nga pamulitika, apang pwede man ini nga malantaw nga paghatag sang ligwa sa Supreme Court. We can also speculate nga may political reasons man sila sa pag-decide. But at the same time, on the procedural matter, gusto man guro nila nga mangin tawhay anay ang issue, no? Samtang nga ginatagaan poder ang Supreme Court nga mag-decide sa motion for reconsideration. Kung si Manang Sheila ang pamangkuton, wala na lang kunukuntan gin-archive ang articles of impeachment. Sa bylaw dapat ginhatagan ini isang prioridad. O matapos na balang iya case na nga dalion nila para mabalaan kung anong desisyon, di ba? Apang kun si Kyle naman, dapat nga hindi magpadaso-daso ang Senado kag nagakadapat lang nga ini ang i-archive. Desisyonan gid sir sang Mayo. Kag bagada studian ba sir para makuha gid ang kamaturan sir kung deserving nga gid sir nga ma-impeach ni Vice President sir. Upod kay Hansi Sherto, John Sala. 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Maraming salamat, Jerth, mga kapuso. Modernized PUJ, kinaling nga nag-aso sa tukas ng dalan sa Bacolod City. Samtang 3 kapamalay na sunog naman sa Barangay Banago. Nakatutok Irene Pedreso. Nagtinuligay ang mga residente sa pagpalong sang kalayo nga nagtuhaw sa isa ka balay sa Barangay Banago kahapon sang hapon. Sa video, makita ang madamol nga aso. Panimaho ko sang sang dabok ba daw. Di isun ko nga ado ka baho sang dabok ka. Nagano ako kadugay sang kuha kaya sang baho. Nagwa ko, pagwa, nagwa ang bata ya kasinggit na sunog. Sunod sa BFP, totally gutted ang balay sang pamilya Poha. May duha nga partially damaged. Ang kuryente ni sa panimalay sang Poha family nakasiris ni siya ma'am, no. Tanan nga linya sang kuryente kumbaga do didto tanan nag-splice o nag-inangot-angot, no. So considering pagid nga ang kuryente nga gingamit nila is dugay na gid kaayo, no. Nagbilin sa masobra 30,000 pesos nga danyo sang sunog. Samtang, nasunog man ang porosyon sa storage room sa isa ka pribadong eskwelahan sa Barangay Sumag, kaina sang kaagahon. Sunod sa BFP, bangod sa ulan kahapon, nabasa sang ambi sang ulan ang isa ka sakit sa sulod sang kwarto nga ginhalinan sang kalayo. Nasunog ang pila ka construction material sa sulod. Wala pa sang gipagwa nga pahayag ang eskwelahan. Samtang sa sininga video, makita ang pag-aso sang modernized PUJ sa tunga sang dalan sa Barangay Villamonte. Sunod sa driver, may biyahe nga Burgos Granada ang PUJ nga may 30 ka mga pasahero. Pilang nag-aso. Tapos? Papanao ko na ng mga pasahero para for safety. Pila na patay. Ang motogali ang baterya, nagkuhan na. Ang baterya, nagkarab-karab sir. Yung nagitang baterya. First time yung natapos. Nasunog ang idalong nga porsyon sang bus lapit sa driver's seat, apang madasig man nga napalong sa bulig sang pila ka mga pasahero kag tawo sa palibot. May unod, nagbaro lang kami sa biyak nga, no? Sa may Metro Celso sa Kayo kami sa owner nga mahulang kami sila ng fire extinguisher para lang mano. Kaya kalayo na siya. Ang fire extinguisher yan eh, ba sinabudlayan ka or wala gid unod? Kaya kami pump, why na penguin pump naman as in empty. Gilayon man nga nagresponde sa lugar ang BFP, Eileen Pedraso. 1 Western Visayas.
Mga kapuso, mga power generator sa Visayas Grid na pasalig sang gilayon nga restoration sa ilang mga pasilidad bilang sabat sa mando sa Department of Energy. Si John Sala nakatutok. Nagpasalig sa mas madasig nga restoration ng mga power generator sa Visayas Grid. Ini ang kasunod sang mando ni Department of Energy Secretary Sharon Garin nga ang restoration ang dapat kabigon nga urgent kag wala sang delay. Ini makaligat sang makapila ka beses nga deklarasyon sang yellow alert sa Visayas Grid halin Agosto 1. Si DOE Undersecretary Mario Marasiga nang indesignar ni Secretary Garin nga magpamuno sa pagpakigangot sa mga power generators. Pahayag sinigi na lauman sa madason nga semana nga mayara na sang dugang nga kapasidad halin sa mga planta nga nagpatigayon sang outage. Lots of power generation facility owners have committed the immediate restoration of their facilities. In fact, some of them have already committed their target return to service of their power generation facilities, while the others have committed to us that they will stick on their scheduled maintenance program. So there will be no more delay. Dugang pa ni Yusek Marasigan sa bugos nga Visayas Grid, mayara sang bastante nga kapasidad ang mga power generators apisar nga hindi tanan ang naga-operate sa full capacity. Sumusuporta po ang supply na nanggagaling sa Mindanao at Luzon kung kaya nagagawa po natin ang paraan na hindi po magkaroon ng shortage sa Visayas. May nakahanda man nga mga backup pananglitan nga may magluntad nga kakulang sang kapasidad. Kaangay isang paggamit sa mga generating facility sa mga pribado nga kompanya kag enterprises bilang kabahin sang interruptible load program. Kung mapamatud-an naman nga wala sini mag-comply ang mga power generator, may salabdo ng mga ini sa Energy Regulatory Commission. Most likely po, ERC will impose appropriate penalties. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Sa Negros Occidental, operasyon sang isabong kag machine betting igadubilian na matapos sa pasar ang isa ka ordinansa sa sangguniang panalawigan. Nakatutok Irene Pedreso. Nagabiyahe sang tricycle si Bert diri sa Talisay City. Aminado ini nga nangin kalingawan niya sadto ang pagtaya sa isabong sa pagpasimpalad nga makadaog. Apang may mga adlaw kuno nga naubos na sinitaya sa sugal ang iya isa ka adlaw nga kinabudlayan sa pagbiyahe. Malulong ko siyang nga panahor. Alos lang bakal mo bugas na madala, ma-meter mo na. Na-realize ko na yung wala ko dahil pagdaog, naguntak ko yan. Sinunoy naman nga manugbulang. Halos na prenda na sadto ang tanan nga gamit matapos malulong sa pagtaya sa isabong. Tanan ma-prenda mo daw ka lain na sang lakat. Sanday Bert kag Nonoy ang pila lang sa mga residente sa Negros Occidental nga naguntat na sa pagtaya sa isabong. Gani pabor ang mga ini sa ginpasar nga ordinansa sang sangguniang panlalawigan angot sa pagban sa isabong kag machine betting sa Negros Occidental. Suno kay Negros Occidental 3rd District Board Member Andrew Montilibano nga amo ang proponent sang ordinansa. Madamo sa gihapon sang gambling operators nga nagalapas sa Presidential Decree 449 o cockfighting law of 1974 nga amo ang nagaregulate sang bulang sa pungsod. Ang tawag na ito na isabong or machine betting, that was just during the pandemic. But President BBM canceled it already 2022. Some operators, they decided na although hindi na siya online, they continued with the machine, the electronic betting inside the cockpits. Irene Pedreso, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, pagpauntat sa Pantawid Pamilya Pilipino Program kapag ilisini sang cash grant para sa palangabuhian ginaduso. Pila ka mga benepisyaryo magkatuhay ang reaksyon. Si Zen Kilantang Sasan nakatuto. Bangod sa mga report sang pag-abuso sang pila ka mga miyembro, luyag ni Senador Erwin Tulfo nga iskrap ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program ukon 4Ps. Sa baylo, hatagan ng mga benepisyaryo sang kapital para sa ila palangabuhian. Pabor diri ang benepisyaryo nga si Rosalie. Pang kapital na lang. Pwede pa maglago. Apang, maiba naman nga hindi luyag madula ang programa. Hindi man ko nga pabor kasi siyempre dako man ang abulik sa mon.
sa mga beneficiary bala. Base sa datos ng Department of Social Welfare and Development Region 6, nagdangat na sa 67,519 households sa rehiyon ang nakagraduar na sa programa o kung ginakabig self-sufficient. Isa sa mga inisima ng WELMI, may duha ka bata ini nga nakabenepisyo sa 4Ps. Halin kindergarten tugtog grade 7, nakabaton sila sang 4,800 pesos. Nakabaton man ini sang capital sa negosyo nga iya ginapadayon sa karon. Baka bulig-bulig masamon bala sa bisan sa gamay lang paagi. Makabulig sa parehos naman may mga project ang kabataan pwede ginamon mausar ang kwartas ng 4Ps. Dason namo na sa eskwelahan. Ginamonitor man sang DSWD6 ang mga benepisyaryo kung nagasunod sa patakaran sang 4Ps. Kutob sa mga nagabayular ang ginakakas sa listahan. Misuse ang grants, pero ang aton nga tawag nga binuhatan sa atong mga beneficiaries undergo man sa case management na natawag para at least hindi mo na balang rason nga maka-exit sa program. Magapadayon naman ang programa sa rehiyon samtang wala pa sang desisyon sa pag-amyenda sang layi sa 4Ps program. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga kapuso, pila ka baligyan ataban sang kawatan sa isa ka sari-sari store sa Carles. Insidente na hulikam. Samtang San Miguel Police may natumod na nga suspect nga nagpangawat sa isa ka gasolinahan sa Banwa. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Makit-an sa siring nga video ang pasimple nga pagsulod sang lalaki nga nakakalo sa isa ka sari-sari store. Mation-tion, nagkuha ini sa isa ka tray sang itlog kag nagwa. Liwat ini nagbalik kag nagkuha pa sang pila ka mga baligya. Natabo ang pagpangawat sa barangay Bangkal, Carles, Iloilo pasado alas 5 kahapon sa kagahon. Suno sa mata sang tagiya sang sari-sari store, naga-ilinukay na ang mga baligya sang ginbuksan ng tindahan. Magluwas sa duwa ka tray sang itlog, nakuha man ang duwa ka chichirya, kag isa ka soft drinks nga nagabalor tanan sang 1,000 pesos. Every time nga mag-appraise kami, nakikita sa dito sa likod nila balay nga mga tray sang itlog, purong items na ko sina, ginagmay malatuod pero subong lang na-discover. Ang suspect ang ginkilala kay Elias Warwar, residente man sa mga barangay. Suno sa kapulisan, suspect man ini sa iban pang insidente sa pagpangawat sa barangay. Gin-refer na sa barangay ang insidente. Diyan naman po tayo nagro-roving. However, hindi tayo yung tinatawag natin na omnipresent. Kung may nakita na tayo na ganyan, always po nagmawag sa hotline namin. Samtang natumod na sang San Miguel Police ang person of interest sa pagpangawat sang 50,000 pesos sa gasolinahan sa Barangay 8. Inikuno ang anay pump boy sang gasolinahan. Nagbiyay ni sa obra sa niligad niya tuwig. Ginabulubanta, nagaedad ini sang 30 anyos. Natala na inipasakaan sa reklamong robbery sang kapulisan. Natumod natin siya sa pag-review sa mga CCTV footages. Kapag terminal mismo sa aton ng mga witnesses. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Mga kapuso, suspect sa pagbuno patay sa ahente sang kasapatan sa Kabatuan, Iloilo, nadakpan na sa barangay Kipot, Haniway, Iloilo. Natigayon nga maaresto sang Kabatuan Police si alias MM nga nagbuno patay kay alias Kenneth sa buligman sang intelligence monitoring. Ginpahayag nga ginbuno sang 5 ka beses ang biktima matapos ginsaway sini ang suspect nga hindi na magpadulong sa suba. Preso na ang suspect kag nagapangatubang sang panumbungon nga murder. Yawon ng suba. Yawon niya ikaw sa suba. Nagambagit siya nga ikaw with ang yawon niya. Tinasal tatay niyo po. Perwisyo mga kapuso, pinaka-residente sang Barangay Alangilan sa Bacol City nagareklamo sang gahod kag pagkarera sang mga salakyan nga nagalabay sa lugar. Yaring balita. Masobra 3 ka semana sa ospital. 8 ka adlaw sa intensive care unit ang 26 anyo sa si John Ray. July 10, samtang papauli na sa Barangay Alangilan. Aksidente ini nga nabungguan sang 3 ka mga salakyan. Iginipahayag nagakarera. Bangod sa impact, nagtabog ang biktima kag nakaagom sa mapila sa lawas. Matapos makagwa sa ospital, ini na ang sitwasyon ni John Ray. Halos hindi na ini makatindog kag makahambal. Pero ay nitulaan galing oh. Ginangot lang sa akin, tapik yun pa ano ni. Wala ni, unod niya. Mga tinuntol ang mga salakyan ka palang baanay.
Kadalaig lang gid saya. Kinanglan ginaon taton sir kay basi may isa pagig matabo bala sir. Panawagan sa pamilya Morcillos, untato na ang pagkarera sa masakyan. Magluwas sa karera, ginareklamo man sa mga residente ang tuman kagahod nga open pipe mufflers sa mga pangayaw nga motorista. Nga saka sila sa babaw, di mga kaagawon di sir mo. Mga 12 or 1 or 2 ang mo gina sir timuok na yung tulog sang pumuluyo, di ba? Kay katunog-tunog gina sa ilang mga tambutso. Wala ipasuna. Wala pa sunay. Sa sininga Malaragway, makita ang pagpangsita sa barangay officials kag tanod sa mga naggagahod nga motorista sa lugar. Hugot man nga ginapatuman ang 10 p.m. to 4 a.m. curfew sa barangay. Kung madakpan ka mo namon nga open pipe ang inyong motor, i-detain ginamon niya sa backup 5. Super. Super gidya kagahod kiti ang pumuluyo diya sa barangay Langilan kundo hindi man lang igit hatag sang problema nga gahod wala gid man siya reklamo. Ako mismo kay lapit man lang di akon sa highway grabe gid kagahod. Giya ka disturbo gid ang imo katulugon. Ginpalabot na sa LGU ang kapulisan ng reklamo sa barangay. Wala pa sa pahayag ang otoridad kung saan mangdako sa violators. Upon, kay Neil Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Sa iban pa nga balita, alkalde sang Zaraga, Iloilo na pamatudan nga may kapaltahan sa gimpasaka nga kaso administratibo sang isa ka kontraktor sa Office of the Ombudsman. Alkalde ginmultahan si Zen Kilantang Sasan nakatutok. Oktubre 2023 sang ginpasakaan sang formal nga reklamo sa Office of the Ombudsman si Zaraga Mayor Maria Jofel Soldevilla sang kontraktora nga si Christopher Solas. Base sa administrative complaint, naglapas kuno si Soldevilla sa Republic Act 11032 ukon ng Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act. Ini kasunod sang wala pag-renew sang alkalde sang business permit sang kontraktor apisan nga kompleto pang iya mga rekisito sa renewal. Sa ginpagawa nga desisyon sa ombudsman, nakitaan sang substantial evidence ang reklamo batok sa alkalde. Bangod sini, ginmultahan ng alkalde sang kantidad nga katumbas sa iya 6 kabulan nga basic salary. Suno kay Soldevilla, wala ini sang paghinulsol sa wala pag-renew sang business permit ni Solas. Bangod madamo ini sang nabaton nga reklamo. May mga proyekto kuno nga wala matapos ang kontraktor. Well, I respect the decision of the Honorable Ombudsman as to that administrative case. I'm grateful that we're not suspended, definitely. And as to the decision I made, I have no regrets because I made that decision with a firm belief that it's for the general welfare of Saraganhon. Suno sa isa ka official sang Barangay Sambag, residente nila si Solas kag madugay na nga wala makapauli sa lugar. Nakaagi ni ginreklamo sadto nga may proyekto nga ginpabayaan apang naareglo naman. Sa iyang background, maalwa na klase ka tawo. Sana to nga kwanto ay man to ti utang do gin ana to nga project na bala nga gin nagin traposon tigin tapos mananda to. Gintinguhan sang news team nga makuhaan sang pahayag si Solas apang nagpamalibad ini. Amon man ginpadulungan ng iya balay apang wala na sang may nagaistar. Upoy kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Wala na nakapalagpa sa mga katapos ang Iloilo City Drug Enforcement Unit ang 28 anyos nga si alias Bebe nga ginakabig isa ka high-value individual sa buy-bust operation nga ginpatigayon sa Zone 3, Barangay Kalumpang Molo, Iloilo City. Nakumpiskar sa suspect ang ginabulubanta 120 gramos ang ginapatihan shabu nga may standard drug price nga 816,000 pesos. Dakop sa drug buy-bust operation sang Banati Police sa Barangay Talokgangan, Banati, Iloilo, sanday alias Jerek, 38 anyos, alias Mama, 42, kag alias Anis, 30 anyos, residente sa Barangay San Jose Ward, Pototan, Iloilo. Ginabulubanta 10 gramos ang kabugaton sang shabu nga may street value nga 68,000 pesos ang nakuha sa mga suspect. Magkapangatubang ang mga ini sa reklamo nga paglapas sa RA 9165 ukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa Barangay 10, Bacolod City, arestado sa sulod mismo sa Ngiyabalay ang 20 anyos nga si alias Richard sa ginoperate sa kapulisan. Masobra duha ka semana nga ginpaidalom sa surveillance ang subject nga ginreport mismo sa iya mga kasilingan sa lugar. Na-recover sa iya ang masobra 800,000 pesos nga balor sa suspected shabu. Nahibaluan nga mismo mga residente ang parokyano man sa suspect. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas.
Balantayan mga kapuso, nagadako na ang tsansa sang duwa ka LPA o low pressure area nga magbaskog kag mangin bagyo. Base ina sa latest data sa Pag-asa kundi inulihi nga nasiplatan ng LPA sa guwasang PAR sa kalayon nga 2,760 kilometers na sidlangan sa Northern Luzon. Yara sa high ang posibilidad sining mangin bagyo sa mga masunod nga inoras. Ang LPA naman sa sulod sang PAR magalabay sa Luzon subong adlaw tubtubwas. May chance man ini nga mangin bagyo sa mga masunod nga mga inadlaw sunod sa Pag-asa. Padayon man ang pagluntad sang southwest monsoon o kunhabagat. Bangod sa epekto sang LPA kag habagat mga kapuso, posibleng ulanon ang pila ka lugar sa pungsod. Base sa datos sa Metro Weather, may chances ang ulan sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras kag pila ka bahin sang Negros Island. Mabaskog ang ulan sa pila ka lugar. Mga kapuso, Iloilo City Council ginbasura ang resolusyon nga naga-request ang datos sang epekto sang 300% increase sa real property tax sa Iloilo City. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. All in favor for the resolution of Councilor Shane Marie Mabilo, please raise your hand. Wala sang may nagsabat ng mga konsehal sa pagduso ni City Councilor Shane Mabilog nga i-adoptar ang resolusyon nga naga-request sa nagkalailan nga opisina sang Iloilo City LGU sang opisyal nga report sa epekto sang ginpatuman nga 300% increase sa real property tax kag 40% ka reduction. Hindi ta gusto maghatag nga impresyon sa pumuluyo nga may ginatago. Kita di nga hindi naton pag-ialaw nga mabalaan pila bala ang gin-collect nga RPT diin ini ang gingasto. Sa nakaligad nga duwa ka sessions, nagduso man sa ordinansa si Mabilog sang 80% kapag panubo sang 300% nga real property tax sa syudad. Apang wala man ginsapak. May kang tanan sini matapos ang sesyon. Ginpanginwala ni Vice Mayor Julie Grace Baronda ang akusasyon sa post ni Majority Floor Leader Rex Sarabia nga nagahimbo nini sa ginaduso nga ordinansa ni Mabilog. Ako lang tani. Hindi kita mag-make accusations because it's not right. I'm not only the Vice Mayor of Councilor Shane Marie Mabilog, I'm your Vice Mayor and the Vice Mayor of the people of Iloilo City. Suno kay Sarabia, nagugat ni sa pagpasulod sang Vice Alcalde sang unang ordinansa ni Mabilog sa other matters. Ang post sini ang pagklaro lang sa ginapahayag irregularidad sa konseho bangod sa liwat nga pagpasulod sang ordinansa ni Mabilog sa agenda. Apisar, una na ini nga ginbasura. I'm quite certain that time pwede ma-discern nga irregular na siya ang proposal ni Shane na ginsulod sa other matters. Pero out of courtesy, wala ko na lang pero ko na offense sang ako na nga term na collusion, pabisa putot mo na lang binampamensaron, gamiton mo na lang bi common sense, pareho ka mo partido. Nagpagwa man sang obserbasyon si Councilor Miguel Treñas kay Mabilog. Ang balan nga ang council, mga ulag, mga apa, mga bungol. Insulto man sa council. Hindi ko mangayo pasaylo para manindugan sa isa ka bagay nga para sa akon tsakto. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Kapuso, ready ka na bala para malabot ang imo career goals? Maghulag na kapangin kabahin sa leading broadcast network sa Pilipinas. Yari ang mga bakanting ang posisyon sa GMA Network. Sa mga interesadong aplikante, pwede ka mong magbisita sa www.careers.gmanetwork.com. Mabuso, yari na ang mga dapat bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre. Padayunon pabala ni Pirena ang pagpangita kay Tera sa kalibutan. Ang ginikanan ni Tera, mapati bala sa iya revelasyon. Ano ang epekto sini sa iya mga misyon? Bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre Mondays to Fridays sa GMA Prime 8 p.m. pagkatapos sang 24 oras. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental subong man sa aton mga kapuso abroad. Madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kagibaluan ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.